Hello guys and welcome back to my channel, and this is Papa Dave. So for today's video guys, quick video tayo para sa mga nagtatanong kung paano humanap ng trabaho dito sa online jobs. At the same time, ituturo ko rin sa inyo kung paano mapapataas yung ID proof nyo sa onlinejobs.ph. Okay guys, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Okay, so dito guys sa video rin na to ay ituturo ko sa inyo yung kung paano mag-edit ng mga proposal. Papakita ko na rin sa inyo yung proposal na ipinapasa namin para pwede nyong kopyahin, pwede nyong i-post yung video para makopya nyo sa notepad nyo dyan sa cellphone or pwede rin sa desktop. So dito guys, sa paghahanap ng trabaho, search natin yung trabahong gusto natin na applyan. For example, na product researcher, product listing, order fulfillment. So yun lang yung mga keywords. So paglalaroan natin yung mga keywords about sa trabahong ina-applyan natin. For example, ang gusto natin applyan, order fulfillment ng eBay, product lister ng eBay. So, yung eBay, Amazon, isa na yun sa keywords. So, isa na yun sa ilalagay natin sa search bar sa pag magsa-search tayo ng trabaho. For example, eBay product listing, Amazon product listing, Amazon or Shopify product researcher, Shopify product listing. So kasama yung mga major na website na gusto natin applyan. Kung saan yung mga napanood na natin dito sa channel natin. So ilalagay ko rin yung link sa description ng mga course na yon. So dito guys, halimbawa, magsa-search tayo ng product researcher. So dito find work yan sa taas. Tapos sa-search natin dito sa search bar. Ayan. For example, na product researcher. Ayan. Search natin yung product researcher. So dito may na-applyan na akong isa rito. Ayan. Kung makikita nyo, applied. So kung babasahin natin yung product researcher na to, makikita natin dito na meron siyang inilagay na I will give instruction by video and sample images of the product what I want. Ayun yung isa sa mga magandang hanapin nyo sa mga job post. Yung meron silang mga sample na video na ibibigay sa inyo just in case na kontakin nila kayo para sa trabaho na to. So, ito, click natin to, tapos mababasa nyo yung buong description ng trabaho. Ito, in-applyan namin to kasi wala man siyang binanggit dito, no, na kahit na anong mga website, na kahit na anong mga tools na gagamitin, pero meron siyang mga sample video kung paano niya ginagawa yung trabaho na yon. So, isa yon sa titingnan nyo sa mga job post. Next natin dito, makikita natin, pag sinearch natin yung product researcher, wala tayong inilagay na kahit na anong website, kagaya ng eBay or Amazon. So, marami talagang lalabas dito. Random ang lalabas. Pero pag sinearch nyo rito, tinype nyo rito yung product researcher, eBay, isa to sa keywords, yan, makikita nyo rito yung eBay Amazon lister, eBay store manager, yan, eBay dropshipping BA, dun siya lalabas yung about sa mga website or yung mga e-commerce website kagaya ng eBay, Amazon, Shopify, dun sila lalabas. Depende sa isa-search nyo dito sa Upwork or sa mga freelancing website. So kagaya nito, no, eBay Amazon lister. So dun siya lalabas. Makikita nyo, mag-highlights yung mga keywords, eBay researching, researcher, products. Kasi product researcher, nakikita ng website yan yung mga sinesearch nyo sa search bar, tapos nagre-recommend sila ng para sa inyo na nandoon yung mga keywords na itinype nyo. So, ganun yung nag-work yung pagsa-search ng mga trabaho. So, ngayon, pupunta naman tayo sa product listing, for example, no? Product listing or product lister. Pag nag-type ka ng product lister, ang makikita mo naman dito ay yung mga naglagay ng job post na I need product lister. Pero pag nilagay mo yung product listing in general, mas maraming lalabas. Para sa akin, kung magsa-search kayo ng product lister, lagay nyo product listing. Tapos kung ano yung preferred na e-commerce website na gusto nyo. For example, product listing eBay. So, dun lalabas yung mga eBay, tapos meron siyang eBay to Amazon, eBay to Etsy, eBay to Poshmark. Tapos meron naman ito, eBay Amazon lister, lalabas din siya. eBay dropshipping, lalabas din siya kasi kasama yung listing. Makikita nyo na naka-highlights, kasama yung listing. Product hunting listing creation. So, dun lalabas yung mga gusto nating applyan. So, ganyan nag-work, no, yung mga freelancing website. So, ngayon, for example, no, a-applyan natin yung product lister na to. eBay Amazon product lister. Ayan, mababasa natin dito kung ano yung mga requirements niya, kung ano yung mga responsibility na gagawin mo, kung meron man silang mga video na ibibigay sa'yo. So, dito natin mababasa yon. Ngayon, pag nabasa nyo na, kung minsan may pinapalagay sila, ano yung favorite color mo, may ganun din dito sa Upwork, no? Ito yung proposal na ipapasa nyo. Ito yung pinapasa naming proposal. Okay, so ito yung pinaka-proposal na ipinapasa namin. Ini-edit lang namin yan. So, makikita nyo rito yung skill set yan. Makikita nyo na dito yan. Pero para sa akin, kapag hindi naman kailangan, wag nyo na siyang ilagay, no? Para
makita ng clients na yung specific na hinahanap niya sa proposal na ipapasa natin. So kung tatanungin niyo naman ako, sir, may naghahanap ng CV, ano bang gagawin namin sa CV? Hindi na ako nagawa ng CV, hindi na ako nagawa nun kahit sa onlinejobs.ph. Once na binigyan ko siya ng proposal, so ipapasa ko na lang yung online resume ko. Hindi na kailangan talaga ng CV, guys. Sa mga nagtatanong sa akin, sir, ano yung CV niyo? Wala akong CV. Dahil hindi ako gumagamit ng CV. More on proposal ako at saka sa onlinejobs.ph, hinahanapan ako ng online resume. So, online resume lang. So, may video naman tayo nun, no? So, ilalagay ko na lang sa description yung about sa online resume. So, dito, halimbawa, yung hinahanap niya yung nag-edit ng image, meron naman naglalagay ng description, title, yung SEO. So, dito niya siya i-highlights dito sa ano na to, no? Sa portion na to. Dito niya siya i-highlights. Yan. Tapos, sa experience naman, years of experience, pwede nyo gawin 1 year. Kung alam nyo naman yung trabahong gagawin nyo, pwede nyo naman lagyan ng experience kahit 1 taon. Kasi pagdating naman dyan, once na hands-on na kayo ng clients, automatic naman yan na magkakaroon kayo ng tanungan sa criteria. Kaya malalaman nyo rin kung ano yung trabahong gagawin nyo. Tapos sa product researcher naman, ito naman yung ginagawa namin. Konting edit lang. So basahin nyo, intindihin nyo yung proposal. Ngayon, kung meron kayong mga hindi kailangan na dapat tanggalin sa proposal, erase nyo na lang. So, ganun na lang yung gawin nyo. Tapos, i-highlights nyo yung mga kailangan na nakalagay sa job post para ma-pinpoint nyo yung hinahanap ng client. So, yun yung tip ko sa inyo sa paghahanap ng trabaho. Okay, so pagdating naman dito sa onlinejobs.ph, parehas lang. Kung ano yung ginawa ko sa Upwork, ganun din yung gagawin ko sa onlinejobs.ph. So, ngayon, ang dami nagtatanong na yung mga ID proof nila mabababa. So, ganito, pataasin yung ID proof. So, makikita nyo dito sa profile nyo. Kagaya namin, no? In-email na ako ni onlinejobs.ph na kailangan ko na mag-update ng profile ko. Kasi nga, nagbabago tayo ng address, nagbabago tayo ng phone number. So, yun yung mga kailangan natin. So, dito, makikita nyo yung mga bagay para mapataas yung ID proof nyo. Yan. Everything you need to know about ID proof. So, how can I increase my ID proof? So, makikita natin yan dito sa bandang baba kung ano yung mga kailangan nila. Ayan, mag-a-upload ka ng IDs kagaya ng passport, driver's license, SS. Makikita nyo naman dito, no? Mag-a-upload ka ng selfie na hawak-hawak mo yung ID mo na sinubmit mo, yung cellular number, i-update mo, tapos i-verify mo yung address mo. Ayan yung gagawin ko ngayon, no? Papakita ko sa inyo. I-verify nyo yung address nyo, tapos i-upload nyo sila, yung mga product. Ito, basahin nyo na lang dito kung paano. So, ngayon, paano gawin yan? Pupunta ako dito sa profile ko, i-click ko tong begin verification, yan. Tapos dito, ayan o, mobile number verification approved. Pag wala kayo niyan, pwede kayong mag-approve or mag-update ng phone number nyo. So, dito meron akong nakalagay na address verification plus 30 yung ID proof nito. So, ito yung be-verify ko, no? Be-verify ko yung address ko para madagdagan ako ng plus 30 dun sa ID proof ko. So, dito magpipil up lang ako. Ayan, lalagay ko lang yung address ko tapos mag-a-upload ako ng billing. Kung meron kayo dyan mga Meralco bills na ando dun yung address nyo, ayun yung i-upload nyo rito. Yan, lalagay nyo dito sa ilalim. So, ngayon magpipil up muna ako tapos ilalagay ko yung billing ko. So, meron ako ditong billing. Yan, yung water bills namin. Diyan yung i-upload ko. Tapos, i-upload ko na lang dito yung address ko. Or i-update ko na lang dito yung address ko. So, yan. No, makikita nyo na nailagay ko na yung address ko. Nakapaglagay na ako ng proof ng address ko. So, makikita na natin dito na verification in progress. So, hintayin lang natin yan. Once na na-verify na yan ni onlinejobs.ph, tataas na yung ID proof nyo. So, yun guys, no, sana nakatulong sa inyo yung video na to. Ipa-flash ko muna rito yung mga proposal ko sa data entry na pwede nyong kopyahin, pwede nyong i-edit. Yan, yung product lister proposal, itong product researcher proposal, para ma-post nyo, para ma-kopya nyo. Magkaroon kayo ng file kung paano kayo magpapasa ng proposal. So, yan na rin yung gagamitin nyo. So, yun guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to. So, yun lang po at maraming salamat.